Basahin natin yung Salmo 57. Sinabi pa ng Diyos, kayong mga mamamayan ko, pakinggan ninyo ang aking sasabihin. Ako ang Diyos na inyong Diyos. Sasaksi ako laban sa inyo, mga taga-Israel. Ang senaryo na ito ay parang nasa loob sila ng korte na pinatawag sila ng Diyos at naghain ito ng kaso laban sa kanila. Ang concern niya ay hindi sa mga taga-sanlibutan at hindi nakakakilala sa kanya, kung hindi para ito sa kanyang mga mamamayan. Basahin natin ang Salmo 50 verse 5. Sinabi niya, tipunin sa aking harapan ang mga tapat kong pinili na nakipagkasundo sa akin sa pamamagitan ng paghahandog. Ang ibig sabihin nito ay ang mga tao na meron siyang issue ay ang mismong mga Israelita na nakipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng paghahandog. Now, sa panahon natin, ito ay ang mga Kristiyano o alagad ng Panginoong Hesus na nakipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng paghahandog ng Panginoong Hesus ng kanyang sarili. Now, ano yung complaint ng Diyos sa kanyang mga mamamayan? Tingnan natin ito kasi baka ito din yung complaint ng Diyos sa atin. Ano ang gusto niyang sawayin sa kanila? Ito ay patungkol sa kanilang pagsamba. At ang amazing dito ay alam na ng Diyos kung ano yung ikakatwiran nila sa Kanya. Sasabihin nila, Lord, inaamin ko na kulang pa ang aming naibigay sa iyo, pero nangangako po ako na dadagdagan ko po ang dadaling ko sa inyong handog. Kung kailangan mo ng maraming tupa ay magdadala ako sa templo kahit 1,000 pa yan. Pero tingnan mo kung anong sabi ng Diyos. Sabi sa Salmo 50 verse 8 to 9, hindi dahil sa inyong mga sinunog na handog na palagi ninyong iniaalay sa akin. Hindi ko kailangan ng inyong mga baka at mga kambing. Wow! Ang ibig sabihin nito ay mali pala ang iniisip ng tao na ang kailangan ng Diyos sa kanila ay ang kanilang handog. Basta maibigay ko lang ang handog ko sa simbahan ay tatanggapin na ng Diyos yan at ang lahat ay okay na. O Lord ha, nagbigay na ako at saka kahit busy ako, nag-sacrifice ako. Pumunta ako ngayon sa church kaya okay na tayo Lord. Kaibigan, walang masama sa pagbibigay sa Diyos ng iyong pera. In fact, sabi sa 2 Corinthians 9:7, mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Kaibigan, ang problema ay hindi ang aksyon ng pagbibigay, kung hindi ang problema ay kung ano ang motibo ng pagbibigay. Kung ang motibo ng pagbibigay ay dahil kinikilala mo na ang lahat ng meron ka ay pag-aari ng Diyos, nako, yung ibibigay mo, yan ay kalugod-lugod sa Kanya. At kung nagbibigay ka dahil gusto mong ipakita sa Diyos ang iyong pagmamahal at pagpapasalamat sa Kanya, ay walang problema dahil malulugod din siya sa iyo. Pero kung nagbibigay ka dahil ang iyong motibo ay para sumang-ayon ng Diyos sa lahat ng gagawin mo, ay mali ito. Maaring minsan inisip mo na dahil naghahandog ka sa Diyos ay makukuha mo ang kanyang favor. Matutuwa siya sa iyo at ibibigay ang lahat ng hihilingin mo. Kaibigan, ang kaisipan na ito hindi galing sa Diyos, kung hindi ito ay galing sa sariling pag-iisip dahil ito ang kinagawian ng mga tao. Naalala ko na noong hindi ko pa kilala ang Panginoong Hesus ay para lang makabenta kami sa isang kumpanya ay magre-regalo kami sa purchaser at magbibigay ng komisyon. Sa ganitong paraan ay parehas kaming nanalo. Natulungan ko yung purchaser at natulungan niya din ako. Bali, win-win solution, ika nga. At dahil nasanay ang tao sa win-win solution, ay nakakala natin na ganun din ang Diyos, na ibibigay natin ng kailangan niya at makakaasa tayo ay na ibibigay din niya ang lahat ng kahilingan natin sa Kanya. Pero mali ito kaibigan dahil ang lahat ay pag-aari naman ng Diyos. Tuloy natin sa Salmo 50 verse 10 to 12. Sapagkat akin ang lahat ng hayop, ang mga hayop sa gubat at ang mga baka, sa libo-libong mga burol. Kilala ko rin ang lahat ng ibon sa mga bundok at ang lahat ng hayop sa parang ay akin. Kung magutom man ako, hindi ako hihingi sa inyo ng pagkain dahil ang daigdig at ang lahat ng nasa loob nito ay akin. Kaibigan, ang lahat ay pag-aari ng Diyos. Tandaan natin na ang blessing ng Diyos ay hindi nabibili ng pera, devotion o paglilingkod natin sa Kanya. Huwag nating isipin na bibigyan ako ng good health, maraming pera dahil nagbibigay ako sa church at naglilingkod ako sa Kanya. Kaibigan, wala siyang utang na loob sa atin kahit pa nga napakasipag nating maglingkod sa Kanya. Sabi sa Lucas 17:10, ganon din naman sa inyo pagkatapos ninyong gawin ang mga inutos sa inyo, sabihin ninyo,
Mga alipin lamang kami at hindi nararapat papurihan dahil ginagawa lang namin ang aming tungkulin. Kaibigan, hindi obligasyon ng Diyos na bigyan kanya ng reward. Pero ito ay binibigay niya lamang sa pamamagitan ng grasya o biyaya. Itong biyaya na ito ay naging posible lang dahil sa sakripisyo ng Panginoong Hesus para sa makasalanan na gaya ko at gaya mo. At pag naintindihan natin ang pagmamahal na ito at tumugon tayo ng pagmamahal at pagpapasalamat sa Diyos mula sa ating puso, ay ito ang mas gusto niya kaysa sa handog na material na bagay.